Magandang araw sa lahat ng mga nanonood, sa mga vloggers na kasama natin ngayon. Ngayon po yung itong pagtitipon ng mga grupo. Iba't ibang grupo ito na naghahanda na para sa eleksyon sa 2028. Dahil sa totoo lang, akala mo lang natin malayo pang 28, pero ang bilis ng araw kaya kailangan talaga maghanda tayo. Lalo na tayo na mga grupong anti-Duterte. Kasi ang Duterte, kita nyo naman, sila Sara at saka yung mga, mga tao niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay matagal na silang kumikilos doon pa tayo kailangan din kumilos na rin. Kaya natutuwa tayo na itong grupo na nagtutulak ng posibleng kandidatura ni Senadora Risa ay naghahanda na. Ang pagkakaunawa ko sa grupong ito, isa lang ito sa mga posibilidad ng mga pwedeng lumaban kay Sara. Marami naman may mga nagtutulak kay Leni, may nagtutulak kay Risa, may nagtutulak kay Bam. Sa parte ng administrasyon, nag-iisip din sila kung sino ang pwedeng imanok laban kay Sara. Pero ang malinaw dyan, lahat ng yan, si Risa, si Leni, si Bam, or galing man sa administrasyon, lahat naman nagkakaisa sa paniniwalang isa lang ang dapat lumaban kay Sara. Kaya yun ang maganda hindi naman talaga nag-aagawan. Ang pagkakaisa ay magkaisa ang lahat laban kay Sara. Actually, ang totoo, ang sentimento, gusto ng marami si Leni. Kaya lang si Leni kasi hindi pa malinaw, tatakbo ba siya o hindi. Kaya nagkaisa na itong mga supporters ni Risa, maganda na. Ito naman, ang alam ko, ang pagkakaunawa ng grupo, kung sa huli naman tatakbo si Leni, si Risa naman willing mag-giveaway. Pero kung hindi tatakbo si Leni, handa si Risang lumaban. At alam ko rin, sa parte ng administrasyon, mayroon din silang tinutulak. Pero ganun din, nang in-interview si John Vic Rimulyan, naririnig ko, sabi niya, handa siya, pero kung ang kailangan talaga, isa lang ang lumaban. Yan yung maganda. At ito, maganda dahil yung grupong sumusuporta kay Risa ay naghahanda na. Pero kung tatakbo si Leni, willing naman mag-giveaway si Risa. Ang importante talaga, handa. Yun yung kailangan. Kung hindi tatakbo si Leni, handa si Risa. At sana, yung pagkakaisa natin, lahat ng laban kay Sara, ay manatili hanggang bago ang 28. Kasi kailangan nating talunin ang Duterte at hindi na talaga sila dapat makabalik. Ang maganda naman ito, yun na nga, ang sabi ko, nagkakaisa naman lahat. Lahat naman nagsasabi na kailangang isa lang ang lumaban. Anong ito, itong nakita natin dito, nagkakaisa na si Risa, karapat-dapat siyang maging Pangulo ng bansa naman sana Kasi tingnan nyo naman, sino ba ang, actually, ang paliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes, ang kalaban mo Duterte. Hindi simpleng kalaban yan. Kailangan matibay ang dibdib. At dyan, sumuk na dyan si Senadora Risa. Ang kalaban mo, mga tulad nila Cayetano, kita nyo naman, makakapal ang mukha. Hindi pwedeng ang kalaban-laban natin dyan, mahina ang dibdib, mahina ang loob. Sino ba sa mga leader natin ang subok na? Sino ba ang hindi natinag ni Kibuloy? Sino yung marami takot kay Kibuloy? Sino ang nagpatawag ng investigasyon sa Senado? Si Senadora Risa. Yung lumilitaw na bagong doon sa bagong Kibuloy sa Mindanao, usbong pa lang kinitil na si Senior Aguila. Sinong nag-imbestiga noon? Si Senadora Risa. Si Duterte, nung nag-appear si Digong sa Senado, sino yung matapang na kumumpronta kay Duterte? Si Senadora Risa. So, pakikipaglaban sa senior citizens, pakikipaglaban sa mga nasa laylayan, pakikipaglaban sa mga LGBTQ, pakikipaglaban para sa kababaihan, si Senadora Risa yan. Sa totoo lang, walang makikipagtalo. Kung karapat dapat maging Pangulo ng bansa, si Senadora Risa yon. Kaya lang, ang problema tayo ang hindi handa Kasi mas marami sa atin nag-iisip, Robin Padilla, Marcoleta. Tingnan nyo kung anong klase ang bansa natin dahil sa ganyan.
Si Senadora Risa ang karapat dapat maging Pangulo. Kaya lang tayo nag-aalangan. Sabi natin, ay masyadong matapang yan si Risa. Kailangan naman medyo mabait. Hindi. Di ba sabi natin kay Lenny, si Lenny kasi masyadong mabait. Ano ba talaga? Ay kailangan natin matapang? Si Risa yun. Kailangan natin yung nakikipaglaban sa mga nasa laylayan? Si Risa yun. Sino ang lumalaban